Anong susunod? Ito na po, ang susunod na excerpt ay mula pa rin sa kalahating bahaghari. Ay nakakatawa at nakakasakit itong susunod natin. Lumawak na ang pag-intindi natin sa outer space dahil sa James Webb Telescope. Pero ang pananaw ng iba sa pagiging bakla ay nanatiling makitid at mapang-api. Para basahin ang ilang karanasan ni Jim sa isang conversion camp, tatawagin po natin isa sa may pinakamagandang mukha sa industriya maliban sa akin. Hindi totoo yan. Yung maliban sa akin ang hindi totoo. Yung maganda, oo. Ang kawangis ni Mama Mary. Ladies and gentlemen, Miss Iza Calzado. Mama Mary loves all of you. And me too. Pinadala ni na Luis at Marina si Jim sa isang conversion therapy camp sa Tagaytay. Mare-repair daw sa loob ng camp ang sira mong pagkatao at matatanggal ang pagkabakla mo. Marami na raw napagaling ang camp. Isang sikat na artistang bakla pa rin pero di nakapapractice ng gay sex sa screen na lang. Mag-shot ang baklang nag-avail sa promo package na isang bagsak, 2 bakla. Yun nga lang, isa lang sa kanila ang na-convert. Yung isa ay baklang-bakla pa rin. Isang natakot nang makakita ng retrato ng mga hubong lalaki, kaya nagkikikisay tuwing papakitaan ng retrato. Maski wala na ang retrato, ay nagkikikisay pa rin. Isang nagpakamatay, pero at least hindi na bakla. Straight to heaven na siya. 10 sina Jim sa ikinulong sa loob ng kampo sa loob ng 5 araw. Bawal ang shorts. Maraming itinatagong milagro ang shorts. Bawal magpalitan ng number. Baka hindi lang number ang magkapalitan. Bawal magsama sa iisang confined space ang 2 lalaki. Baka may mangyaring kababalaghan maski walang santo. Ang pagluhod ay pwede lang gawin kung magdarasal. At ang dila, huwag gagamitin sa malalaswang paraan. Iba't ibang session ang ginanap kung saan sa tuwing may maling na isasagot ang miyembro, oo, nag-masturbate ako. Oo, may malaswang isipin na nagdaan sa utak ko nang makakita ako ng hubad na lalaki. Oo, malamya pa rin akong magsalita. Oo, paborito ko pa rin sina Judy Garland at Diana Ross. Ay sasabunutan nila ang sarili at mga ngakong hindi na uulit. Pinipilit ng moderator na hanapin ang ugat ng kanilang pagiging bakla sa kung anumang nangyari noong mga bata pa sila. Baka daw walang father figure. Baka daw matagal na pinasuso ng ina. Baka daw pinaglaro ng Manika at Jack Stone. Baka daw nahawa sa kaklasing bakla. Madalas ay magdamagan ang mga session at sa kapaguran ay ibinibigay na lang nila ang mga sagot na gustong marinig ng moderator. Ayaw mo nang maging bakla? Yes! Nakakasuka ang maging bakla? Yes! Hindi ka nakikembot at titingin sa hubad ng mga lalaki? Hindi na! Lalaking lalaki ka na? Of course! Natatapos ang bawat session na aabot tenga ang ngiti ng moderator. Para siyang nakalulon ng malaking bayag. Ang mga participant naman, dahil nagkakakilala na sila, ay nagtatagpo, patago, sa mga sulok-sulok ng kampo at doon, habang hinuhubad nila ang mga Pray My Gay Away t-shirt nila, ay idadaos nila ang mga malalaswang gawain. Ginagamit ang mga dila sa mga hindi pinahihintulutang paraan. Gloriously, bakla pa rin. Maraming salamat, Miss Isa. Grabe siya. Maraming salamat. Thank you, sis. At ngayon naman, Mare, kilalanin natin si Mikey, ang transhuman character sa kalahating bahaghari.
Very interesting at challenging ang mundo at ang buhay ni Mikey. At para masilip natin ang mundo at buhay ni Mikey, ay palakpakan natin ang isang student leader at essayist. She's an icon in the LGBT community. Isa siya sa resource person nung nagre-research si Sir Ricky para sa Kalahating Baghari. Isa rin siya sa mga unang nakabasa ng manuscript ng nobela. Let's welcome Miss Clara Espedido. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Una na po ang aking pasasalamat sa ating national artist, Sir Ricky Lee, para po sa paglikha ng tauhang si Mikey na isang transgender woman. Bilang isang transgender woman din po, natuwa po ako nung nabasa ko yung excerpt kasi para talagang ako yung nagsasalita and kuhang-kuha po talaga yung danas ng isang transgender woman. Kaya dito pa lang po, malaki na po ang pasasalamat po. Alam niyo naman kung gaano kahirap ang maging trans woman, di ba? Yung lagi kang nami-misgender. Lagi nilang ipipilit na lalaki ka. Lalo na kung not cis-passing trans ka. Dapat itsura ka talagang babae. Kung hindi lalaitin ka. Lalo na kapag mamuscle ka pa rin at masyadong broad ang shoulders mo. Anong gagawin mo? Ipapasibak mo ang shoulders mo? Pero maski passing ka, mahirap pa rin maghanap ng kadate. Pag ang kadate mo ay Pinoy, iisipin ng iba. Dahil sa pera, kaya ka pinatulan. Pag foreigner naman, iisipin dahil exotic ka. O dahil sa green card. O baka sex worker ka. Ay, hindi kami fetish. Na fulfillment lang ng fantasy ng ibang tao. Hindi kami freak, o aksidente, o pagkakamali, o may depektong kailangang i-repair. Hindi kami entertainers lang. O comic relief. O libangan na kapag hindi kailangan ay tinatago sa closet. O kaya ay pinupura. Hindi kami nagising na lang at nag-decide na trans kami. Mga tao kaming kagaya nyo. Kung minsan ay gusto ko nang magpakamatay. Lahat ng nakukuha ng iba, we always have to work harder para makuha. Pero, naiisip ko si nanay, ba't ako susuko? Lalaban ako. Total, ang trans naman ay natural na palaban. Since birth, ay nilalabanan na niya ang sex na assigned sa kanya. Sa paglaki, ay lumalaban pa rin siya sa mga pilit ipinatatanggap sa kanya ng lipunan. My existence is a form of resistance. Maraming salamat po. Thank you very much, Clara. Grabe, sweet, 2024 na, pero ang dami pa rin nating hinaharap na challenges at ang ating mga trans sisters and brothers. Correct ka dyan, Mare. Kaya sabi nga nila, malayo ang narating natin, pero malayo pa ang kailangan nating lakbayin. Tama, sweet, laban lang. Marami na tayong Makakarating din naman tayo, laban lang. Okay, tama yan. Pero marami naman tayong naging alay. Diba, sa ating journey. Yan ang isa sa mga natutunan natin sa workshop ni Sir Ricky. Inclusivity, acceptance, respect. We create safe spaces not only for creativity, pero safe spaces for us to be who we are and who we want to be.